Buhay Lakwatsa. So, partner, Partner Ray. di ka ba natatakot? Nakakatakot na, bibig. Kung saan kita binitbet? Mukhang nasa bundok na tayo eh. Nasa teritoryo kita. Oo nga. Nasa Batangas tayo, dito sa Barangay Tinurik. Tanawan, Batangas. Yes, partner. At itong kita mo naman, ay pakita natin yung liblib na lugar natin. Ano pa itong pinagalahan mo sa akin? Ang bihira ka naman. Relax ka. Bundok. Ano ka ba? Gubat yata. Ano ka, partner? Pupunta tayo sa isang farm. Okay. Farm kung saan ginagawa yung paggata sa mga baka. Maganda yan. Oo, di ba? Nakakita ka na ba ng ganon? Di ba? Very interesting yan. Correct, partner. So, imagine, tapos ikaw nga nagtatakas. Anong tanong mo? Ba't kailangan ba maaga-maaga yung pagkagata? Kasi may wisdom doon. Oo, ano yung partner? Sa Oo. umaga pala nagkukuha ng gatas. Oo, yun. Kasi syempre parang kasi dadalhin yan sa planta pa, ipaprocess pa yan. At saka syempre, alam mo naman sa probinsya, di ba? Maaga talaga gumigising ang mga tao. Alam mo ba kung ilang baka yung pupuntahan natin dyan? Ilan? 6 na po. Ba't parang kakonti? Akala ko pa naman. Pero anyway. Tanong dyan, ano partner? yung 6 na pambaka na yan, how many liters ang napoproduce niyang gatas? Ayun. So yun yung mga Diba? bibigyan natin ng kasagutan. Oo. At yung gatas na ba yan pag nabulok ba yun? Nagiging keso ba yan? Yung bigyan ng keso? Kesong puti. Oo. Oo. Ang dami mong tanong sa partner. Nakakatuwa naman. Ibig sabihin, yun mismo, at sigurado yung mga kababayan din natin, maraming ganyan din tanong. Ano? So kaya napaka-importanteng malaman natin to dahil ipapalabas natin to at maraming listeners, televiewers na matututo. Kasi ito yung mga iniinom, kinakain nila, di ba? Yes, hindi nila alam kung paano ba ito ginagawa. Pero ngayon, mapapakita natin na ganito pala yun. Sa isang liblib na lugar. Pero partner, nakakatakot ng Ano ga? Huwag kang dahil madilim lang. Oo, madilim lang. At saka, alam mo ba, ang tawag dito yung mga burol-burol. Sanay ako sa mga ganito. Pag sinabing burol, bubulundukin, gano'n ba? Yeah, yung puro mga halaman, puro, Talahib. oo, ang makikita mo, walang masyadong bahayan. Tapos medyo malayo dun sa bahayan. Ayan. At kita mo naman, na tayo ay dumadaan sa gitna ng parang. aba, alam mo yung parang, o yun, tama naman, oo, medyo rough road pa talaga dito sa ating pinupuntahan. Ayan. So, pero huwag kang mag-alala, partner. You're in good hands. Yan lang may pintuan. baka may... Huwag kang mag-alala, partner. At makakabalik ka pa rin ng buhay sa Maynila. Ano ga? Siyempre. Oo. Maraming naghihintay sa ating mga kababayan doon. Mga batang mga batang kangkalo. Dito ka muna sa terrace. Sisilbihan natin. Pero ngayong araw na to, Oo. magsisilbi tayo dahil maraming televiewers, listeners sa atin para malaman naman nila kung paano ang proseso ng mga bagay na kinakain nila tulad ng gatas, ng keso. At napaka halaga nito lalo na din sa mga kabataan, di ba? Oh my God! Oh my God, that's bangin. Siguro tama yung ano mo, ha? Ano yun binabaybay na. Wala ako sa gitna ng parang. Si Mele, partner parang hindi na nahinga yata. Siguro saan ba kami dinala ni... Paano dito pag may... Ayan, mukhang ito na, partner. Pag may nakasalubong na hindi pa. sasakyan. Ay hindi makakaandar, hindi makakatuloy. Pero tingin ko naman Puro one way lang. oo, at saka partner, napakadalang naman kasi to talagang, ay! Muntik na yung... Ang oras po ngayon ay 5:18 ng umaga. So, ganyan po kami ni partner talaga naman. Mga kakaibang paglalakwatsa ang gusto namin gawin.
dahil para sa amin pong pagmamahal sa inyo, gusto namin kayong Mabigyan sila ng kakaibang uri ng palabas. yes, partner. Yeah, mga kakaibang uri ng palabas, part. Interesting, educational pa. Oo, hindi lang sa hindi puro yung magagandang tanawin. Kumbaga, binibigyan po namin kayo ng variety. Na madilim at tanawin yan. Ayan, sige, ayan. Wala pa akong natatanaw na baka eh. Nasaan ganyan? Nasa na 60? Hindi, relax ka lang. Basta darating tayo dyan, ha? Sige. Ayan, mukhang bangin na ito eh, kaya dito na tayo. Ayan. Wala pa akong nakikitang gate eh. Dapat ipakita ni Emilia. Pakita mo nga eh. Ala. Parang buwis-buhay tayo nito, mama. Ha? Oo, diba? Tingnan nga. Agad. Saktuhan lang yun ah. Kaya nga eh, sakto. Walang hinga, nakakatakot. Ayan, palagay ko matatanaw na natin ng baka rito. Ayan, may office. Ayan na po. So, partner, pwede ka na huminga. Ito na yun? Sa wakas. Oo, ayan na po. Mukhang nandito na kami sa aming target place. Kaya abangan, paano kami makipag-usap sa baka. At paano tayo uminom ng gatas mula sa Sa baka. diba? Ayan. Kita mo naman, kita mo naman na naglalakwatsa na tayong dalawa. May buwan pa. Oo nga eh. Diba? Very interesting. Kakaibang lakwatsa ito. At nasa gitna pa tayo ng kaparangan. So partner, ito. Kasama na natin si Sir Ed, no? Si Kabayang Ed. Oo. Siya yung manager ng planta na nagpo-process ng milk. Pero ngayon, nasaan muna tayo, Kabayan? Dito muna tayo sa farm na kung saan kukunin natin yung mga Raw materials. yung mga fresh milk natin. fresh milk. Raw milk kung tawagin. And then after na makolekta yan, dadalhin yan doon sa planta. Or sterilization. Para sa pasteurization. Pasteurization. In different product like choco milk, yogurt, fresh milk. So doon dadalhin. Ngayon, sabi mo, akala ko matatanaw ko ng baka wala pa pala. Yun ang nga sabi ko sa'yo, medyo mahirap-hirap yung ating terreno. Kasi talagang farm Kasi siyempre, pag farm, hindi mo pwedeng ilagay So, sa tabi ng ilang baka makikita natin yun? 60 po. Mahigit. May mga different ages siya. Meron siyang yung yearlings, kung tawagin, yung mga tapos mga yung bagong panganak. Tapos yung mga dumalaga, and then yung mga ginagatasan. Okay. Yung ginagatasan ng mga ilang buwan to, ilang taon na to? Ito siguro nasa mga 2 to 3 years na ginagatasan. No, meaning yung age ng baka. Para Yung age ng baka. Yung age ng baka, lagi nang nag-uumpisa yan doon sa nagiging pregnant siya ng mga 18 months Mag-uumpisa sa 18 months. So pag 1 year pregnant and a siya, doon natin kinuha ng gatas? After mga anak yung pregnant na yon, heifer, yung dumalaga, ang ganito istorya yan dumalaga, bubuntisin, manganganak, doon mag-uumpisa tayo mag-extract ng gatas. Yun ang Naku partner, mamaya kukunin natin yung mas detalyado. Yeah. Pero sabi mo ngayon, ilalakarin pa natin. Lalakarin natin. Gaano kahaba pa? Siguro mga 4 to 500 meters. Malapit lang. Relax ka lang, partner. Ito po, di ba? Yan. Dumadaan ngayon tayo sa hanging bridge. Hanging bridge. Papunta sa bakahan. Sino pagawa nitong daanan? Siya na. Siya na, si Dali na. Siya na nag-develop ito. With the assistance of the local government. Ilang ang trust kilometers? Ayan, partner, dito na tayo nakarinig ng tilaok ng manok, partner. May tilaok na ang manok. Talagang madaling araw na. Oo.
kukuha. Oh, di ba sa amin lakwatsang to. Nakakapag-walk pa po kami. So, may exercise pa kami. Ayan, naririnig niyo ba yung tilaok ng manok? Diba? Ito na po yung farm. Oh, ito na daw yung farm, sabi ni Ed. Ayan. Oo nga, amoy na. Amoy tayong naman ng baka. Pamilyan ako dyan. Yung tatay ko dati nag-aalaga ng baka. OMG! OMG! Kanta po ba? Gat mo na. Lumiliwanag na partner. Nagbukal liwayway na. Ayan. Bukal Gusto ko liwayway. sa'yo, bukang liwayo. Wala na ang buwan. Wala na ang Ang buwan. papalit naman ay araw. Okay. Bukal liwayway. Ngayon, Mm. natapos tayo kung paano gatasan Oo. yung mga baka, no? Nakita natin, mamaya yan tawag yung raw materials, no? Yung raw materials na yan, dadali sa pasteurizer. Sa pasteurizer, doon lulutuin yung gatas, tatanggalin yung mga impurities. Yes, oo naman partner. Galing. Oo, 'di ba? So habang nag-stay tayo, ang daming nalalaman, 'di ba partner? Marami tayo natutunan. So very interesting talagang educational na paglalakwatsa itong inihahatid namin po sa inyo ni partner. So sa ngayon, andito pa rin kami sa farm. Punta naman kami dito sa ibang mga baka, no? Habang hinihintay namin yung yung may-ari ng bakahan, di ba? Ilang buwan yan? Oo. So, Ilang months? oo. 3 to 6 months po. 3 to 6 months. Ay, yung kabila. Ah. Ganun din, ano. Ang tawag dyan, Yung mga- bisiro? Oo, mga babae yan. Magdudumalaga na yan. Okay, oh. So, 3 to 6 months na ang old. Ganun din yung kabila, ganun din. So, Teenager. pagdating nila ng 18 months, ready for breeding nga mo yan. 1 year and a half. Ready for? Breeding. Okay. I-breed na nila yan. Okay. Para pag na-breed sila, di bunte, Oo. manganganak yan, mapupunta sila dyan, kakatasan. Yun ang cycle. Yun ang sabi. Pero kanina oo daw, kasi nabanggit mo yung panganganak. Oo. Bakit daw pagkatapos manganak ng baka, walang gatas? Di ba dapat may gatas sila? Kasi Hindi, pagkaanak nila may gatas yun. Kaya lang, ang gatas noon, hindi pwede natin isama din sa Colostrum. colostrum pa. Colostrum. Bali, 1 week yun na pinapadede yung colostrum na yun sa bisiro. Tapos after that, i-collect na yan dyan sa milking parlor. Gano'ng katagal yun yung hindi siya pwedeng... 7 days. 7 days, pinaka-maximum of 7 days. Sa ibang farm, practices nila 5 days. Pero sa amin, Kasi yung 7 days, ito yung pinaka importante yun. Lahat ng vitamina andun. ng gatas, Ng gatas. no? oh. Para pa lang sa ina, di Yung ba? mga Ganon. immune system na makukuha niya sa nandun sa gatas na yun. Yung lahat ng nutrients. Nutrients. Yung So, colostrum, para sa importante ang colostrum yan. Oo nga. Parang tao talaga, Parang no? tao, parang tao. Oo. Walang pinagkaiba sa tao. Kasi, Na panidehin mo dapat ng gatas. I see. Yes, partner A. Oo. Nasa farm pa rin tayo. Okay. Marami pa rin baka. Kasama natin ngayon si Danny. Yes, Danny partner. Magpantay. Siya yung may-ari ng itong farm na to. No? Marami tayong malalaman sa kanya mamaya. No? Kasi yun nga exciting ako, interested ako talaga na malaman ko paano ang pagpapatakbo ng isang ganitong klase ng farm. Yung ang negosyo ay daily, no? Tama ba yan? Mga livestock animals. Oh. Correct. So, okay partner, kausapin na natin. Hi, Danny! Hello po, hi. Good morning. Baga ang bumangon. Apo. Sanay po tayo mga dairy farmers. Maga po laging gumigising at talagang yun ang routine ng mga dairy farmers. Yeah, you look young dahil lakad na lakad. No? Di ba po? Gano'ng kalaki to? Bali mga 3.5 hectares po. Kasama po yung alpasan doon. Sa pag iniikot mo to, lakad lang o? Lakad lang po para medyo ma-exercise ng Exercise, konti. Apo. Bago tayo makarating dito, galing tayo dun sa gano'ng kalayo to? Bali 5 minutes lang po walk. 5 minutes Sa walk? may bahay po. So hanggang dito 5 minutes lang po lakad. Oo, ano ka ba by profession?
Bakit ito ang ginawa mo? Bali, nangyari po nung 2010, may nakita lang po ako mga nagde-dairy dito sa amin. At saka parang naengganyo ako sa pag-aalaga ng baka. So, last May 2010, nagsimula po ako sa 3 baka pag-aalaga. Ngayon, Sinubukan ko lang po. Parang mas maganda dahil sa dairy nga po is araw-araw ang kita. Hindi po kagaya ng meat type na kung kailan may magbebenta saka lang magkakapera. So, yun, tinry ko po hanggang sa dumami. Ang total herds ko po dito ay 176 ngayon, heads po ng baka. kasama na yung mga bata. Opo, kasama po ng lahat, ganoon. Oh, I see. Sige. So, very interesting, no? 3 lang siya nagsimula, pero ngayon 176 heads apo. na. Kasi Apo. iba talaga yun, ano, yung gatas, no? Opo. Ito mo kami ni Partner A dito sa iyong farm. Sige, ano itong nakikita natin? So ito po yung ito po yung pagkatapos sa holding area, pagkatapos gatasan, dito naman po dadalhin yung mga baka, and then pagkatapos na ipon dito lahat at tapos na dito, doon naman po sa pasture, doon po sa grazing ng mga baka. Yung Kasi lutuan na, ano, lutuan ng gatas. hindi po, grazing po is pakain yung doon po papakainin. Okay. Especially po itong mga dapat itong mga ginagatasan. Kasi po itong ginagatasan is kailangan po masustansya lagi ang pagkain at saka laging po busog. Kasi Kumbaga, po, dapat alagang-alaga yes, opo, sila. opo. Tamang Pinapampers mga niyo po, nutrisyon. opo, opo. I see. Ito Opo. namang nasa kanan natin. Ito po nasa kanan natin is 3 po yan, mga anak this month, March. Mga anak na po yan. Oh. So siguro mga 2 weeks ago, may anak na po yan. Mga anak na Isang po. baka, ilan ang anak? Isa lang po, ang isang baka is isa lang. And then 9 months po yon bago manganak. Parang tao. Parang tao. Bago manganak, no? Okay, so approaching naman tayo dito sa... Barn po yan, barn. Ang tawag po namin dyan is alpasan po ng mga dry at saka mga heifer. Yung po nasa kanan is mga heifer po yan. Ibig sabihin po ng heifer, mga dumalaga na. Pwede nang breedable or na-breed na po yan. Dumalaga. Apo, dumalagang baka. Pero yung iba po niyan is mga buntis na. Oh, I see. Apo. So, dito na lang sila parang pinapastor. Apo, dyan na po sila. Ang sa akin po is confinement na kasi po yung aking mga milking heads sa pasture na po kasi kulang pa yung pagkain nila sa mga milking. So dapat mas sustansya ang kinakain ng mga milker. Yung 176 head mo, ilan ang ginagatasan dito? Bali 64. 64. Yung 64 na heads, how many liters ang nakukuha gatas? Bali average po ako ng 14 liters a day 14 liters, per cow. So, yun yung raw materials natin. Yeah, opo. So, after pasteurizing, how many liters? Hindi, hindi po kami nagpa-pasteurizer. So, ang ginagawa po namin is meron kaming federation na kinukuha ng KKMI, yung federation namin is KKMI, nadili po sa Calauan, Laguna. Pag sila magpa-pasteurize, sila magpa-process, nadili naman po sa Starbucks at saka sa mga hotels. Oh, talaga client niyo pala. Apo, yun po ang aming routine. Yung iniinom mo Yung kape. iniinom mo kape. Sila Opo, pala may opo. gabalon. Yeah, opo. Yung gatas na nandoon. Opo. Okay, partner. So, okay. Paano ngayon yung interested ako, partner, sa... kasi nakikita ko parang simple lang, pero based dun sa kaninang Kwento. mga initial talk na natin, parang hindi pala ganun kasimple. Especially yung food, no? Oh. Apo, Importante naman. apo. Medyo maselan po ang mga Maselan bakal pagkain. to. Kasi ito po ay mga imported. Yung mga karamihan na po dito is island born. Ang baka po namin is galing New Zealand and Australia. So, yun. Bibreed namin and then, yun na, mga anak na po dito. Pero nagko-crossbreed ka ng local. Hindi po. Kailangan po din imported din po ang tapos semen, yung artificial insemination ang ginagawa dito. Pero may mga bull din po kami. May 2 po kaming bull na ginagamit. And dito sa pagmamanage mo na ito ng farm, ano yung mga importante na Dapat alamin, dapat Dapat po alam nyo, basta pagpapakain, at tapos aalagaan nyo ng gusto ng mga baka at isa sa puso. Dahil po pag pinabayaan nyo po at hindi nyo po pinapakain ng gusto, wala rin po ibibigay na gatas sa inyo. Oo, importante. So, kailangan talaga po is
wastong pagpapakain at pag-aalaga. At talagang isa sa puso po pag-aalaga. Pero yung matanong ko lang partner, no? Yung costing ng pagkain ng baka against sa cost ng milk na napoproduce, malaki ang... Hindi naman po kalakihan. Ang nangyayari po is, ang ano po namin is 70-30. 70 ang gastos, 30 yung income. Ay, okay na yun. Sa bangko, hindi kumikita na naman kalaki. Opo. At saka yung ano po, yung mikita po kayo sa gatas, mikita pa rin po kayo sa mga anak. Pag binenta mo yung mga anak. Opo, hindi po. Pagka lalaki lang po, saka binibenta. Pag lalaki. And then, yung pag mga anak ay babae, kikip nyo po. Ganyan yung nakita nyo doon kanina. Marami po sila yung inip na mga bata pa po yon. So, ano ratio ng mo? Lalaki, babae? Maganda sana po kung 60-40, babae 60, 40 ang lalaki. Pero more on is 50-50. Kagaya po nung last year, 2003, ang aming total herds, total dams na nanganak is 75. Oo. So ang ano po doon, ang babae ay 40, ang lalaki ay 38. No, 40 ang babae, 38 ang ang lalaki. So, meron kaming 4 na kambal. Ang kambal po is babae at lalaki. Kaya dapat kung mag-anak ng kambal, dapat parehas babae. Oo. Kasi po pag wala pong wala pong similya yung babae pagkakambal lalaki at babae. Dapat po parehas. I see. So, yun pala yun, no? Ang dami nating natututunan. Oo, kaya nga. And then, balikan lang ko lang ng konti yung, habang iniikot natin itong farm mo, yung dapat may puso yung pag-aalaga. Ano ibig sabihin mo yung dapat may puso yung pag-aalaga? Tuturin niyo pong kapatid o anak ng baka. Okay. Hindi niyo po pinapalo, hindi niyo po mamahalin ng gusto. Dapat medyo... May tender loving. Yeah, tender May loving. himas na Totoo konti, yan. oh. Yes, opo. Opo. Hindi ko mo hayop Oo. Yes, opo. So, pero yun ba ay na-achieve mo agad yun? Hindi po. Naintindihan mo agad bago mga ilang taon ka Bago naintindihan? mga 3 years to 4 years, bago niyo matutunan lahat. So, paano mo naintindihan na dapat pala may ganun din? Tender loving care sa pag-aalaga ng Kasi Kung po, hindi ka kumikita. yes, opo. Sige. Lagi pong negative. Tapos, kailangan po, ang ginagawa ko po lang dati, para masanay po ako, nagpupunta po ako sa iba't ibang farm para maglakbay aral. Lakbay aral po ang tawag doon. Gagayahin niyo po yung mga style nila, yung mapupulot niyo, pupulutin niyo. Yes, opo. Siyempre, yung mga hindi niyo kukunin. Yun po ang mga namin. Meron sa pag-manage mo nito, since 2010, partner? Yeah, opo. Ano yung pinakamalaking dagok na naranasan mo? Nung po pumutok ang bulkan, and then, di ba, nag-pandemic. Nung pumutok po ang bulkan, sa tulong po ng bada ko, na Doc Ed, doon ko po nailipat ng mga baka ko. Ang baka ko po nun is 120. Nalipat mo lahat? Naglipat ko po naman lahat. Kaya yun po, ang pinakamahirap, yung mag-transfer, at saka yung pagpapakain doon. Kasi ang mga baka ko, sanay sa mga masarap yung magandang lagayan ng pakain. Kaya doon, biyak na drum lang. So, yun, namayat sila lahat, namatayan ako ng ilang baka. Tapos, siyempre, parang diet din sila noon. Almost 1 month po kami doon sa shelter. Nung panahon ng pandemya, Nung pandemic naman, wala po kaming production. Wala po magbentahan ng gatas. Okay. Dahil totally sarado po. So, ano nangyari sa mga stock? Yung iba po is pinabigay ko sa barangay. Okay. Yung mga gatas na po-produce. Tapos, sa awa naman ng Diyos, matulungan kami ng D3 na UPLB na magbenta ng nagbenta ng gatas sa kanila. So, pinaprocess namin, pinabuksan namin yung processing plant sa Kikemay, sa Calauan, Laguna. At sila nag-process, then binibenta po namin sa UPLB. Pero naranasan mo na ba yung pandemic ng mga hayop? Di ba, nung nakaraang mga taon yung sa baboy, di ba? Opo. Meron din dito, basta po may
may buhay ang inyong alaga, is ganyan na po yan, naranasan nyo rin po. Pero hindi mo pa Namamatayan. naranasan yun. Hindi po, dito, hindi naman po. Sana wag naman sana, no? Apo. Tsaka, yun nga po, may buhay ang alaga mo, hindi mawawala yung namamatay. Oo. Nung ano po, nung una, hindi pa ganyan ng aking lagayan ng kalpen, yung mga bisiro, marami po namamatay dahil sama-sama. Minsan yung mga boy, yung mga farm worker, hindi pa dedede, yung iba. Kasi sama-sama po eh. So, yun nga, naisip ko na gawin na yung gano'n, yung naka-divided sila tapos separate. Para lahat na napapakain. So aside from that, ano yung pinaka hindi dapat gawin ng isang maggaganito na klase ng negosyo? So, kailangan talaga is medyo professional yung mga farm workers, medyo may pinag-aralan ng konti. Kasi pag pinaubayan nyo at hindi nga wala pinag-aralan, hindi napabayaan. Hindi rin pala pwede basta mag-employ. Yeah, may mag-employ ano, oo. Kailangan, ano rin sila, meron din. May pagmamahal sa ano. May pagmamahal, yes, yun sa pao. Oo, hindi rin basta magpapastol ka lang doon ng bata. Marunong din sila Opo. So, Kasi, that's very important. yeah, opo. I see. Okay. Tama ba na ang mga baka ay mahilig sa tubig? Yes, opo. Pag mamaya, ay wala na, naglabasan na po dito. Pag umihi po yan, baka hindi lang isang timba. Opo. Ang yan, dapat huwag niyong pawawalan ng tubig. Ito niyo yung mga ano ko dito, may mga tubig. Pero pag ganito na, magsa-summer na, paano ngayon sila aalagaan? Di ba sobrang mainit? Yun nga po, mayroon ditong tao dito, shower po yan nakalagay na yan, mga nakatawid na yan. Naliligo Shower po siya yan, opo, shower yan. Ang kulang pa po namin ventilador. Kasi po medyo costing po yung mga ganyan eh. Unti-unti po, step by step. Kasi po, medyo mahina po yung aming PC. Kaya, unti-unti lang po. Hindi namin kayang biglayin eh. And lastly, partner, tatanungin ko lang. Siyempre, wala namang mga perfect na setup, no? Opo. Pero siyempre, tayo naman, i-achieve ang goal natin, yung maging makaka-comply tayo sa lahat ng mga ng standard, no? Opo. Dito ba sa farm mo na to, nakakasunod naman? Yes, opo. Ang sa ngayon lang po dito, ang kulang nga lang po ay ventilador. Okay. Yung malaking ceiling electric fan. So, alam ito ng LG na monitor na assist Opo, ka opo, nila, opo. nabibigyan ng mga tamang... Opo. Yung LGU po ay yung Supportive, city vet po, city veterinarian ng Tanawan. Di sa medyo close namin at lagi po sila natulong dito. Mabuti Especially po NDA, binibigyan din po kami ng mga Incentives. tapos mga nagti-TB test, marami po kinukuha dito ng mga testing. So, Taon-taon po 'yon. kung bibigyan ka ng second life, mag-aalaga ka pa ulit ng baka? Yes, opo. Gusto ko po yung pag-aalaga ng baka. Yun na po ang passion ko. I see. And then, sige, panawagan mo, yung kumbaga, baka may gusto kang iparating sa mga gusto rin gayahin yung negosyo mo. Dapat nilang tandaan. Opo. Kung gusto nyo mag-alaga ng baka, kailangan nga lang ay isa sa puso at talagang mamahalin ang mga baka. Hindi pwede yung bara-bara bayo tsaka titiwala sa mga farm workers. Yun lang. At kailangan talaga medyo, pag nag-alaga ka ng dairy, medyo mahaba-haba ng konti yung PC. Dahil matagal din, magastos to dahil sa pakain. Yun po. Ayun. Thank you, Sir Apa. Danny. Apa. Thank you. Okay. So, ayun, partner. Parang marami tayong natutunan kay Danny, no? Sige. Ang pag-aalaga pala ng baka parang ituturi mong Nag-aalaga ka rin. tao. Isang tao. Nagmamahal ka rin ng Yes, isang tao. Okay. Napaka-importante talaga. Sige po, ayan lang po muna. Bye! Bye. So, partner. Ayan si partner. Get wadded. So, partner, ayan nakita niyo po, ayan merong gadget talaga. Paano dati kasi akala ko yung kamay lang. Yung unang panahon daw sabi ko yun. Pero ngayon, may gadget na pagtanggal ng nail, extra. Tapos pinabakit niya. I see. May kuping yung Gatas. gata. Ayun po, Okay. Ito,
Tapos, 11 liters daw po yung nakukuha sa bawat baka. Ayan na. Hindi pa raw yun pwede inumin. Kasi kailangan pa siya i-pasteurize. Oh, ikaw na lang. Oh, ayan. Ay, sir. Ay, partner, alam kami yata na hindi ikaw yung may-ari. Wala ka! Alam kami mo. Hindi pa pala. Wait, kalma, wait. Ano, partner? Hindi dito ka, partner. Ano, lupas. Ikaw. Makakawin ka. Nasa happy. Dito. Sige. Binaman naman. Wala na po. Hihila mo lang. Ayan na. Sige mo lang. Siguro nasaktan siya. Hindi po sana eh. Di ba? So may tamang hipo po ba ito? May tamang hipo. Parehong tinatsakan kami. Pero it's an experience. Kaya it's still wonderful pa rin. Ito Ganito lang po. Ayan. Kasi po, dito, delikado po, hindi dapat dito. Ang pagsipa niya, hindi kayo tatawanan. So may chance pa na Labayo. Labayo eh. Ang dami pa ako, tara. Bakas po eh. Okay, sige po. Okay na yun. Okay. Diba? Hindi, may tissue tayo. Sige po, no problem. Ano ba sinabi? Habang ginagatasan, kumakain. Yeah. Ako. Pakakakain mo na lang yung sweets. Hindi, parang pagkatapos kumagatasan, kakain pa rin. Kakain naman yan ako. Nagawin ko yun doon sa pasture. Crazy. Sa loob ng isang araw, ilang gatas ka Messi? How many times ka po? Twice. Bakit ako? So dapat dapat 5 din sipra sa hapon. Ay, then yung oras, anong pagkatulog niya sa mata? Dapat po araw-araw po yan. Dapat the same time para hindi po matibagong bakit. Hindi po naka-schedule ng bakit. Okay na po yun. Alam na natin yung process ng partner. Kung paano mag-aisa sa mga bakit. Okay, guys. Para po sa ating How to Be You segment, bakit mahalagang bigyan ng tamang nutrisyon ng mga alagang hayop magmula ng kanilang pagsilang? Partner A. Taga dito ka. Maula ka. May ganun, partner. Anyway, well, syempre naman dapat, sa tao, di ba, dapat mahalaga yung foundation eh. Di ba? So, ang mga hayop, dapat ituring din natin yan na parang tao. Hindi man yung exactly, pero malaki ang pakinabang natin dyan. And then, syempre, kung mapapalaki natin sila ng tama, mabibigyan ng tamang pagkain, syempre, hindi sila magiging sakitin. At ma-maintain sila ng maayos, may tamang nutrisyon, matagal natin din silang pakikinabangan, di ba? Di ba kahit nga yung mga bagay, di ba? Pag hindi natin naalagaan sa simula, hindi nabigyan ng tamang foundation, ang tao ganun din, hindi natin pakikinabangan ng ganap. Yung kumpletong benepisyo na hinahangad natin doon sa isang bagay, sa isang tao, sa isang hayop man, hindi natin ma-achieve kung hindi natin siya naalagaan ng tama, hindi natin siya napakain ng tama, nabigyan ng tamang nutrisyon. Tama ba, partner? Tama ka, partner. Okay. Napakahalaga talaga ng nutrition sa isang kahit anong bagay, no? Sa hayop, no? Ang hayop kasi, pag naalagaan mo, maganda ang source of protein yan eh. Tayo kinakain natin yan, di ba? Yung mga katulad ng baka, pag nabigyan ng mga tamang nutrition, dati yung panahon kinakatayan, at kinakain natin. Food intake ng mga tao, no? Kaya dapat na talaga na
alagaan, bigyan ng proper nutrition, caring, lahat-lahat na dahil bahagi yan ng buhay ng tao. Ayun. So, siyempre, di ba po, importante talaga na pareho ng paniniwala namin ni partner na importante na mabigyan sila ng tamang foundation, tamang nutrisyon sa simula pa lamang. At dahil dyan, Bakit pa makinis ang kutis mo? talaga, Kasi meron kang love soap. oo nga po, yun ang aming sikreto ni partner para manatiling younger looking skin Yes. at mamula-mula ang aming mga pisngi. Rosy chicks ngayon. Oo, para protektahan kami dyan sa sinag ng araw. Kasi exposed na exposed po kami, lalo na ngayon, partner, na summer na, talaga namang yung init ay napakasakit sa ating balat. No? So, yung love soap po. Ano pa? Oo. Ano pa, Yung partner? paghigop mo ng masarap na kape, Oo, mainit na kape. oo. At sa labat, ang Sons kape. At yeah, partner, fit and well. Oo, ito yung sinasabi ni partner na Fit and well? malasalabat. Wait lang, partner. Oo, yun kasi yun na, minsan, pag problemado yung aming throat, di ba? Umiinom lang tayo, no? Yes, umiinom po kami nitong Fit and Well. Okay, juice drink. So, kompleto kami ni partner. Kahit umalis kami ng Metro Manila, maglakbay kami sa kaisang sulok lang Ang mundo. ng mundo, meron kaming daladalang baon. Meron tayong pampagising na Partner sauce din, cafe. Meron tayong source of nutrition. Yes. Parang sa hayop tayo na, yung topic Oo. natin, di ba? Yes, Oh, partner. Ayan. So, once again, alam nyo na naman po ang ilan sa mga sikreto namin ni partner A, mga paniniwala, mga pinanghahawakan namin mga values in life. And we're hoping na ito po ay nagbigay sa inyo ng encouragement at Gabay. inspiration. Di ba? O, sige po. Yan na po. Bye! Partner Ray, Oo, wala tayo sa New Zealand. wala tayo sa New Zealand, wala tayo sa Holland. Napakadami nating nalaman at Oo. natutunan ngayong araw na to. Oo nga, grabe partner. Punong-puno ang aking kaisipan. Yes, ito pala, siyempre importante to dahil gatas to na kinukonsume ng mga tao. Lalo yung mga mahilig uminom ng coffee Oo, na may yes. gatas, no? Napakahalagang mapanood nyo to para malaman nyo yung process, yung pag-extract ng gatas bago dalhin sa pasteurizing plant at dalhin sa mga tindahan ng mga coffee shop, yung mga consumers, no? Correct, partner. So, punong-puno po tayo ng kaalaman and siguradong kayo rin po ay nag-enjoy sa panonood doon sa ating show, no? Yes. Kasi yun nga nalaman natin ngayon na kailangan pala ang baka inaalagaan din na parang hayop. Tandaan mo yan, partner! Yes, partner. Dapat meron na tender loving care Yes, sa mga hayop. Kasi pag inalagaan ng mas maganda yung foundation as early as young. Yang mas maraming nutrients, yes. gatas ang mapuproduce nila. Yes, at mas maganda syempre pangkabuhayan Yeah. para sa mga mag-aalaga ng baka. At narinig natin, nalaman natin kay Mr. Danny na sabi niya, kahit daw magkaroon siya ulit ng second life, Mag-aalaga ulit siya ng mga ibig baka. sabihin, pero importante, andun talaga po yung passion natin. Hindi lang pera ang ating basehan palagi pag ninegosyo. Tsaka partner, maganda yung binahagi niya sa ating ngayon. Oo, Nung nagsisimula pala yung dairy, no, dairy industry sa Pilipinas, nung mga nakaraang government administration, ito pala ang tugon sa mga Malnutrition. malnutrition. No? Kaya para magaling at pasado talaga. Oo, saludo tayo at naisip ito ng ating. Ayan. So bago pa sumama sa ating so, talaga dito sa Pilipinas, partner. There's a lot more to see. Love the Philippines. Ako po si Konsehal Adol Divina ng Luzon ng Caloocan. Ako naman po si Aina Gonzalez sa inyong Good Vibes Queen. Bye!